paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, pinati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naglabihanan si Maria sa gayong pag-uusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan iyon. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinaluligdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang batang lalaki at siya'y tatawagin mo ito. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taas. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David at maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taas. Kaya't manalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y buo. Ngunit sa kabila ng kanyang katandaan, siya ay naging. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalagda. Sapagkat walang hindi mangyayari ang Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. at tinisan siya ng anghel. Noong panahon yun, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Huda, pagdating sa bahay ni Zacarias. Elizabeth! 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 Nang marinig niya Maria! ang bago ni Maria, nagdadalawang sungkol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth ang buong tanang sa sinabi. Pinampala ka sa mga babae, at pinampala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ang ang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Nang nagdaan pa ang ilang buwan, nararamdaman ni Maria na lumalaki ang kanyang tiyan at ito'y nadala. Pagkatapos manganak ni Elizabeth, si Maria ay nagdesisyon na umuwi na sa Nazareth, Galilea. Bagaman siya ay nagdadalang tao na. Pagdating niya doon, nakita siya ni Jose na nagdadalang tao at ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose ay isang taong matuwid na kanyang pagiging asawa. Ngunit ayaw niyang papahiya si Maria, kaya pinasyon niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang pinipitin ito sa kanyang panaginip. Nagpakita ang anghel ng Diyos. Jose, anak ni David, huwag kang matawag na pangsalan si Maria, sapagkat siya ay naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya na isang lalaki at mapangalan mo kay Panginoon, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Dahil ito si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Nagtungo siya kay Maria. Maria, tawarin mo ang ginagawa ko sa Panginoon. Iniisip ko lang sa sabihin ng tao. Nasensya ka lang dahil hindi ka pinigyan ng pagkakaw. Dahil ang mapagkakaw mo. Ngayon, sigurado na ako ng mga asawa. Hindi na ako mag-aalis lang sa mga asawa. Salamat, Jose, tinanggap mo ulit ako. Salamat. Pinapatawad na kita. At sila'y nagsama.
Pagkakas sila pinag-sota ng tao, hindi nila ito pinagsin. Ano sa mga iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasapunta ng Imperyo ng Roma. Ang unang magpapatalang ito ginawa ng si Cireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya pumuli ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Tingnan! Lumapit niyo ang mga nagsasabi dito! Bisa niyo! Ipinag-uutos niya rin Herodes ng lahat ng kanyang natatakupan. E magpadala, naiintindihan ba ninyo ang sinasabi ko? Sumagot kayo! Opo, naiintindihan namin. Yan! Nakakaintindihan tayo. Sapagkat nakikita mo natin papantaan ni Herodes. At umalis ang mga sundalo at nagdalisan na ang mga tao sa lugar na pinagmula nila. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Juan Bautista. Kasama niyang umuli para magpatawari si Maria, na kanyang magiging asawa na nagawa sa mga tahan at katuwanan. Jose! Jose! Jose, sakit ng tiyan ko! Mga walang kaya ako! Jose, tulungan mo ako! Maria mo! Wala ka na! Naku sa Krista! Wala ka tayo natin tuluyan! Isin mo mula ang sakit! Jose, hindi ko na kaya tiisin ang sakit! Tulungan mo ako! Naku! Magkaya na ako! Maraming pasyon ng isang pastol sa isang bahay. Ikaw! Maaari mo ba akong tulungan kahit ng gabi lang? Mawalan ang asawa ko! Pakiusap mo kami! Naku! Pasensya ka na. Wala na pa kasing lugar dito. Sa iba ka na lang. Kung sa mga iyon, umating naman ang mga pastor mula ng bilangan at magtanong-tanong doon. Nasaan ang anak ng hari ng mga Hudyo? Makita namin sila ng kanyang tala at ang kanyang mag-iupang sa Persia. Nang magsalita ang ito ng Maring Herodes, siya ang naligawan, pero hindi na buwan si Jerusalem. Kaya iniipon niya ang lahat ng tulong sa sacerdote at ang mga iskriba sa Israel. At itinanong sa kanila kung saan ipinaganap ang Mesiyas. Kayong lahat. Alam niyo ba ang pinangalakang Mesiyas? Nung nabagin ito ni Haring Herodes, dinutang itinatawag ang mga bantas at inanong. Kailan nagitawa salang iyong sinasabi? Tagal na. Mahabang panahon na rin namin sinusubaybayan ang talang ito. Baka sakaling matagpuan namin ang Mesiyas. Pagkatapos ng pag-uusap nila, pinalapit na sila sa bukong Bethlehem. Umayo kayo at hanapin mo ang sanggol. Kapag natagpuan nila, iba'y kita naman sa akin upang makasabayin ako sa kanya. At lumabas na ang mga bantas.
Muli silang pinagdasa ng salang na kita nila sa silangan. Sa Bethlehem, si Maria ay malapit na panganak. Nang marinig ni Jose na malapit na lumabas sa sanggol, bumalik ito sa kanya at binuhat si Maria. At nakakita sila ng pastor at humingi agad sila ng tulong sa kanya. Ikaw, may alam ka ba lugar na pwede siya manganak? Hindi niya na kaya ang sakit. Pakiusap, tulungan mo kami. Ano ba? Yung unang na kayo. Naglalagay kayo. Kaya lang, kung nagtutulong sa inyo, kung di nagsabi ng mga lupa ko, yung pumunta na kayo. Yun, Jesus. Akala ko urtik na. Ano ba yun? Jose! Jose! Pangalan na yata ako! Jose, hindi mo na kaya sabihin! Jose! Hindi mo na kaya! Lalabas niyo! At sumayo na ang mga pastor at mga piyero. At doon pinakita nila si Maria, si Jose, pati na rin ang saktuan. Pagkaan, nakita ng mga bata ang lugar kung saan natitinado at naliwala ang agad silang pumunta hanggang sila ay pumarating sa pinagawa ng sukul. Yung salamat ang dala ng mga bata. Sa wakas, narating din namin at sinabuhan namin ng ating inahanap. Pagpapasok nila sa kasapan, nakita nila ang buhay sa piling ng kanyang si Maria. Dumamang sila at sinabas at buhay. Pinagsalita ang kanilang mga sisikyan at inahando ang kanilang mga dala, ang ipo, kapatyan at tira. Ang nagsilay sa kanila, sinabi sa kanila ng Diyos, kapag ito ng pamilya, dahil sa silang babalik, ay halos surunin. Kaya nagsilaran sila ng saan sa ulit.
Hindi ko po